Magandang hapon, mga brothers and sisters in Christ, mga kapatiran. Sa hapon na ito, may nagpapasalamat po at binigyan ako ng Panginoon ng pribilehiyo para maging speaker niyo sa hapon po na ito. At nawa po ay naging handa ang ating puso't isipan at nabuksan po ito or na-refresh po dahil sa anointed song ating napakinggan at umasa ako handa na tayong tanggapin po yung salita ng Panginoon. So, sa hapon na ito, atin pong didiskobrehin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa aklat ni Juan sa ating Panginoong Hesus. At pinamagatan ko po itong The Word Made Flesh. At hayaan niyo po muna akong manalangin para gabayan po saglit ng ating banal na Espiritu, ng ating Panginoong Diyos. Lord God, Father in heaven, pinupuro ka namin, Lord, pinaparangalan ka namin, pinapasalamatan sa hapon na ito, Lord. Uh, Nawa po ay patawarin mo kami sa aming mga shortcomings, Lord. Linisin mo kami, Lord, from all unrighteousness, Panginoon, na sabi na gawa namin. At samahan mo kami, Lord, sa hapon na ito. Kami po ay nagpapakumbaba, Lord, sa hapon na ito, Panginoon. Kami pa samahan niyo sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na magbigay po sa amin ng karunungan at kalaman. Maunawaan, Lord, ang aming matututunan sa hapon ito, Panginoon. Uh, Gabayan po kami, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ating po pamagat sa ating pong pag-aaralan sa hapon na ito ay pinamagatan ko pong The Word Made Flesh. At ang gagamitin po nating talata ay yung John 1 to 1 verse 1 to 16. Ang gospel po ng John ay naglalaman po ito ng kapahayagan o revelasyon kung sino po ang ating Panginoong Hesus. At dito po, siya po ang banal na salita ng Diyos na nagkatawang tao at namuhay kasama natin. At sinasabi rin po rito na yung kanyang papel o tungkulin sa pagkalikha ng lahat ng bagay. At siya po ang liwanag at buhay na na nagbibigay buhay sa mga sumasampalataya sa, sa Kanya. At siya rin po ang karunungan at kaalaman ng Diyos, no? Na isa sa katuparan niya yung mga pangako ng Diyos. At dito po, meron po akong tatlong bagay na nais ibahagi sa inyo. From this, sa aking devotion, ang una po nating lesson or aral na malalaman po is tutuklasin natin is Jesus is the eternal word. So ano po ibig sabihin yan? So tingnan po natin yung passages, no? Sa 1:1. Sabi niya sa pasimula, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word was God. Sabi niya sa pasimula pa lang na araw na daw ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So sino po yung salita na tinutukoy dito sa talatang ito? Dito po ay pinapakita po na bago po ang lahat ng bagay, lalangin, no? Langit at ang lupa, ay naroon na po ang salita na tinutukoy po ang ating Panginoong Hesus. Bago po magsimula ang time, space, matter, place, ay naroon na po ang salita. Na siya ay Diyos na ating mauunawaan na si Kristo po ang tinutukoy po rito. At ito po, at ano pa, no? Siya rin po ang mensahe ng mensahero ng Diyos. Pero ngunit
siya rin po mismo ang mensahe ng Diyos. Dahil siya ang karunungan at kaalaman o katalinuhan ng Diyos na gagamitin para sa kanyang plano sa sangkatauhan. At dito po, pinapakita rin po, hindi lang siya eternal Word of God, siya rin po ang sa pamamagitan niya rin po nilikha ang lahat ng iba. Pinapakita po yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang otoridad na siya ay lumikha ng lahat ng iba. Diyan po pinapakita o pinapaunawa sa atin na ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kalikasan na pagka-Diyos. The eternal Word of God. At makikita po natin ito, koneksyon sa Genesis. In the beginning was the Word, in the beginning God created the heavens and the earth. So dito pinapakita po yung creator or lumikha ng lahat ng bagay na ang Diyos ay siyang naglagay ng pundasyon ng sangkalangitan o sansinuko. Pinapakita po yung walang hanggang pagka-Diyos o kalikasan ng ating Panginoong Hesus. Jesus, the Word, was with God from the very beginning. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita na may tungkulin o papel sa proseso ng pagkakalikha ng lahat ng bagay. Ito rin po ay sinabi, nakikita natin sa Psalms 33:6, no? Na tumutukoy sa John 1:3 na sinasabi, uh, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Wala daw nalikha na hindi sa pamamagitan niya na tumutukoy sa salita na si Jesu Kristo. By the word of the Lord, the heavens were made, and all the host of them by the breath of his nostril, by, by the breath of his mouth. So sa pamamagitan po ng salita, nilikha ng Diyos, ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, ang langit at ang lupa sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Diyan po pinapakita po na yung salita ay ang ating Panginoong Hesus at siya rin ang lumikha ng lahat ng bagay. So, nag-gets na ba natin? Nakuha ba natin? Yung unang lesson natin? Okay? Jesus is the eternal God. So, pangalawa, ang nais kong ibahagi sa inyo ay yung Jesus is the light that overcome darkness. Bakit? Sa John 1:5, the light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. Bakit? Ang ibig sabihin po na si Jesus ay pumasok sa sanlibutan para bigyan tayo ng buhay at pag-asa. Sa mundo na puno ng kasalanan, pumasok ang Panginoong Hesus sa kadiliman na spiritual para bigyan tayo ng buhay at pag-asa. Dahil ang darkness po dito na tinutukoy ay yan po ay kasalanan, kamangmangan,
at kamatayan na hindi nakakakilala o nakakaalam sa liwanag na binibigay ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano o tagasunod niya na siya ay nagtagumpay sa kamatayan nang ipako siya sa krus. At sa pangatlong araw siya ay nabuhay na muli. No? Yun yung tinutukoy po ng darkness. Yung ating kasalanan, ating kamangmangan, kamatayan. Lahat po yan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. At ito ay binibigay niya sa mga sasampalataya sa Kanya. At sino naman po dito si John the Baptist na siya ay nagpatutuo sa verse 6 to 8 ng John sa liwanag. Diba? Yung ating pangalawang punto, si Jesus ay ang liwanag that overcome darkness. So si Juan ay siyang sinugo ng Diyos para magpatutuo sa liwanag na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus at para tawagin din ang ibang mga tao para sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yung 1 to 6 na sinasabi kanina, dito po sa John 1:6, babasahin ko po yung passages. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. So ito rin po ang sinasabi, no? Tinutukoy si John the Baptist na siya ang maghahanda sa daan ng ating Panginoong Sus at magpapatutuo sa kanya bilang liwanag, no? At yan po ay nakita natin kay Prophet Malakay na isa sa mga propeta ng Diyos na siyang naghula o propesya na sinugo ng Diyos sa lumang tipan. No? Sabi niya sa Malakay, I will send my messenger who will prepare the way of the Lord. Then suddenly, the Lord you are seeking will come to his temple, and the messenger of the covenant, whom you desire, will come, says the Lord of hosts. So, siya po ang tinutukoy si John the Baptist na maghahanda ng daan ng Panginoon kasi darating ang Panginoong Hesus. No, magkakatawang tao siya. So, si John the Baptist ang tinutukoy sa Malakay na isang mensahero ng Diyos o lingkod ng Diyos na susuguin para ihanda ang daan ng Panginoon dahil darating ang ating Panginoon Jesus. Magkakatawang tao siya. So ito rin po ang sinasabi sa Isaiah 43 na sinasabi po sa talata, a voice one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for the Lord. In the desert, a highway for the Lord. So dyan po sinasabi na si John the Baptist is preaching, no, ng pagsisisi. At siya ay nangaral sa ilang o sa disyerto, no? Bago pa dumating ang ating Panginoong Sus. So, siya ang yun ang kanyang misyon, no? Para ihanda ang daan ng Panginoon at para magpatutuo sa liwanag na tumutukoy sa ating Panginoong Sus. So, nagets ba natin that Jesus overcome the darkness? Jesus is the light that overcome darkness. Diyan po tayo nagtatapos sa pangalawang points po natin.
Pangatlo po, manais kong ibahagi sa inyo ay ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao para ihayag ang kadakilaan o kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 14 ng John 1, sinasabi po na the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only one, Son, who came from the Father, full of grace and truth. So ano po sinasabi rito ng Diyos? That Jesus became flesh to reveal God's glory. Nais po ng Diyos na ipaunawa sa atin na siya ay nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. At para ipakita sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita at magkaroon po ng relasyon sa atin. Dahil ang buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus sa atin nang siya ay naparito ay inahayag po yung katangian ng Diyos na siya ay mahabagin, katotohanan, at ang nais niya o kagustuhan niya magkaroon ng relasyon sa sangkatauhan. Yan po ang nais ng Diyos, no? Nang siya'y maging tao para ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa sinasabi po sa John 14. So, kasi bakit? Sa Exodus, makikita po natin na ng panahon ng lumang tipan, panahon ni Moises, ang Diyos ay nagpagawa ng isang tabernakulo. At sinabi niya, then have been then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. No, mananahan ang nais ng Diyos ay manahan sa kanyang mga tao. At yung tabernakulo, ito yung pisikal para manahan ang presensya ng Diyos sa sa kanyang mga tao. So yun din po ang tinutukoy sa ni John sa 14, no? The Word became flesh and made His dwelling among us. Tayo na ngayon ang tabernakulo ng Diyos sa makatuwid, no? Kaya kasi nais niyang magkaroon ng relationship sa atin at sa sangkatauhan. At ano pa ang sinasabi sa Isaiah, nakita rin po natin dito na nais ng Diyos, isang propesiya po sa Isaiah 7:14 na sinasabi po, therefore the Lord Himself will give a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay ng Emmanuel, God with us. No? Kasama natin ang Diyos. Ito po ay hula o propesiya na naglalarawan na ipapanganak ang ating Panginoong Hesus. Siya ay magkakatawang tao. Dahil nais ng Diyos na ang kanyang presensya ay manahan sa mga tao. At ito ay isa sa katuparan o nasa katuparan sa uh, New Testament, no? Sa bagong tipan, sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Na sinasabi, the Word made flesh. At kung babalikan po natin, yung John 1:12 to 13, na ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay bibigyan niya ng karapatan bilang maging anak ng Diyos para tanggapin ang kanyang kapuspusan. No?
Yung 12:13, dyan po sinasabi na ah, bibigyan po tayo ng karapatan, no, ng Diyos para isang pribilehiyo na tayo ay bigyan ng karapatan na maging anak niya, no? At sinasabi po sa diyan, sa Deuteronomio, I mean, uh, you are the children of the Lord, sabi niya. Binanggit din po iyan sa Isaiah 43:6-7. So basahin niyo na lang po sa inyong mga Bible, no? Sabi niya, I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made, God's people ay His children. Dahil nilikha niya tayo para sa kanyang kalooban. So yan po ang tinutukoy dito, no? Na sa 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 Isaiah 7:14, no? Na ipapanganak ang ating Panginoong Sos para manahan sa atin. Dahil ang ibig sabihin, Manuel, ay kasama natin ng Diyos. So God created us para sa kanyang kaluwalhatian. At doon po sa verse 16, no, ng John, that from His fullness we have all received the grace upon grace, ay pinapakita po na tinutukoy po dyan sa sinasabi po sa Psalms 103:17-13, na from everlasting to everlasting, the Lord love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's and children, with those who keep His covenant and remember to obey His precept. So ang Diyos ay walang hanggan. Siya ay Diyos ng pag-ibig na nais magkaroon ng relasyon sa atin bilang kanyang mga anak, at isa itong pribilehiyo lamang. At sa mga maitakot sa kanya at gumawa ng matuwid ang kanyang mga anak, para ipagpatuloy ang tipanan at laging alalahanin na sundin ang kanyang Diyos. So, tayo yun. Yun po ang ibig sabihin ng grace upon grace. Na ang Diyos ay mahabagin at Diyos ng pag-ibig, at nais niya ito ipaalam sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Uh, Diyan na po tayo nagtatapos, mga brothers and sisters. I hope and I pray na may natutunan po tayo sa ating uh, lesson po sa hapon na ito. Meron po akong iiwan na quote, no, or saying. Jesus is the Word of God, bridges eternity and humanity, and bringing light and grace and truth to a world in need. Yan po ang iwan ko, saying or quote para sa ating lahat. So, sige, manalangin tayo, brothers, bago tayo magtapos. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa salita mo, Lord, na